Pagtakas mula sa Alcatraz ay batay sa totoong kwento ng isang matagumpay na pagtakas mula sa Alcatraz, isang high security na bilangguan sa isang isla malapit sa San Francisco, USA, na itinuturing na imposibleng pagtakasan. Pero noong taong June 11, 1962, tatlong bilanggo sina Frank Morris at ang magkapatid na John Anglin at Clarence Anglin ang gumawa ng isang maingat na plano sa pagtakas. Si Frank Morris ay kilalang bilang matalino at mahusay sa pagpaplano, habang ang magkapatid na Anglin naman ay bihasa sa paglangoy at pagtatago. Bihasa itong magkapatid na to na Anglin dahil sila ay nakatira sa isang tabing lawa nung sila ay bata pa, at sila ay nagbo-boat surfing. Alam niyo yun, yung meron silang lubid lang, tatali sa barko, tapos habang umaandar yung barko, nakakapit sila rin sa lubid na parang nagsasurf sila dahil sa bilis ng barko umaangat yung lubid, no? Kaya sanay sila sa ganun. Tuloy natin. Gumamit sila ng simpleng kagamitan tulad ng kutsara at lagare mula sa paggawaan ng bilangguan upang dahan-dahang hukayin ang mga butas sa kanilang mga selda sa likod ng ventilasyon. Nagtago sila sa mga butas gamit ang mga karton at pintura upang hindi malata ng mga gwardiya. Ayan, ito kasing jail na to sa Alcatraz ay hindi para sa prisoner, no. Galing ito para to sa mga sundalo na mabilisang ginawa, at ito ay patong-patong lang na adobe at may konting bakal, pero ang purpose ito ay hindi talaga actually kulungan, kundi barracks na sundalo. Kaya hindi nila masyadong pinatibay, no. Hindi nila pinatibay. Tapos ito pa, nasa gitna ng island, dumahampas-hampas yung tubig dagat. So lahat ng bakal na yan kinalawang na. Tapos yung adobe, pag kiniskis mo yung adobe, malambot lang siya. Kaya ang iniisip kasi nila, hindi naman kailangan matibay na kulungan dahil hindi naman sila makakatakas dahil nasa island sila. Yun ang akala ng mga tao. Akala nila hindi makakatakas sa island dahil may tubig. Tapos nagkakalat pa sila ng balita na may pating daw doon at kung ano-anong chismis para yung mga tao ay wag magtangka. At yung lugar na yun kasi sa may San Francisco Bay, Alcatraz, ay maalon masyado maalon. Yun ang akala nila. Tuloy natin. Sa loob ng maraming buwan, gumawa rin sila ng isang maliit na bangka at mga life vest mula sa pinagtapalang mga raincoat. Sa gabi, sa kanilang pagtakas, umakyat sila sa bubong ng gusali, lumusot sa bakod at dahan-dahang inilunsad ang kanilang bangka sa tubig ng San Francisco Bay. Ito nakapagtataka. Magtataka kayo kung bakit nakakuha sila ng mga rugby as nakakuha sila ng mga raincoat. Marami silang nakuha ng raincoat. Pinaghihingi nila sa mga preso, no? Marami talaga, umaabot yata ng mahigit 100 or 150 raincoats ang nagamit nila. Tapos yung mga raincoat na to kasi hindi nililista. Tapos actually ginagamit lang daw nila yung raincoat para maiwasan yung tae ng ibon, no? Marami raw kasing ron, para seagull doon sa Alcatraz. So yung tae ng ibon, tumatay kasi mga ibon habang lumilipad. So doon lang daw nila ginagamit yung mga raincoat na yun. Kaya pinamimigay nila. Ngayon tinanong yung mga prisoner, ba't nyo naman binibigyan ng raincoat? Hindi kayo nagsumbong. Sabi nila, gusto namin ng isang magandang libangan, isang magandang storya. Gusto namin malaman kung magtatagumpay silang makatakas. Tapos ito ay ginawa nila sa taas ng kanilang selda. Imagine that, 2 buwan ginawa nila ito sa taas ng kanilang selda, yung life raft galing doon sa pinagtapal-tapal na raincoat. Nakagawa sila ng life raft. Tapos yung life raft kasya 3 tao. At ito ay triangular. Nakagawa pa sila ng paddle at nakagawa pa sila ng life vest para mula doon sa raincoat. At nakakuha pa sila ng litro-litrong rugby o contact cement doon. Tapos isipin mo, nadala nila sa bubong ng kanilang selda. Ginagawa nila tuwing madaling araw.
walang sumisita, walang nakakaalam, nagawa pa nilang takpan yung lugar na yon dahil ang ginawa nung isa, si Anglin, isa sa mga Anglin brothers, na atasan yon na linisin yung bubong ng mga selda. Nagwalis siya na sobrang lakas, bumagsak sa baba, no? Bumagsak sa baba kasi nasa second floor siya. Sabi daw ng isang gwardiya, takpan mo nga yan, tumatalsik yung mga nililinis mo. So ang ginawa nito, itong isang Anglin, tinakpan ng mga kumot yung buong lugar. So nangyari, tapos yung mga kumot na yun nakasabit doon ng 2 buwan. Isipin mo yun, sinong maka-imagine na nandun yung mga tabing na yun na kumot ng 2 buwan, tapos ginagawa nila yung life raft ng walang sound. So sabi ng mga preso, hindi pwede yan. Sabi niya, sigurado yan may kausap silang mga gwardiya. Kasi sabi nung isang gumawa ng libro doon na isang preso, sabi niya, alam mo kung ikaw ay matagal na sa kulungan, ultimo nagchichismisang daga, maririnig mo. Dahil araw at gabi nandun ka. Wala kang ibang ginagawa, walang radyo, walang ano. Kaya ultimo raw nagchichismisang daga, maririnig mo sila. Kaya yung paggawa ng life raft ay dinig nila, alam nila may pumupukpuk, may umiipit ng goma, may naglalakad, alam na nila. Kaya alam din yun nung gwardiya. Kaya sabi nung may kausap to dito, no? Tapos ito pa yung pag nagdi-drill sila kasi tumakas sila sa ventilation yung sa taas ng nila ng selda, no? Meron silang may bakal doon. Kailangan nilang barinahin yun. Nakapagnakaw pa sila ng parang motor ng electric fan, tapos nilagyan ng drill bit. Tapos binarena nila. So yun, nagtataka sila kung bakit hindi man lang daw narinig yung barena. Tapos yung bakal na yun, bumagsak pa nga daw yun yung guide nung exhaust fan. Bumagsak pa sa baba yun. Clang, 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 clang. Walang kumikibo. So doon sila nagtataka kung bakit nagkaganon. Talagang may kausap sila doon kung bakit natupad yun. Okay? So yun pa lang yung paggawa. So ito, ituloy natin. Kinabukasan, nadiskubre ng mga bantay ang pagtakas. Sinimula ng malawakang paghahanap sa buong isla at karagatan pero hindi na muling nakita ang 3 bilanggo. Hanggang ngayon, hindi tiyak kung sila ay nalunod sa malamig na tubig o matagumpay na nakatakas at nakatago. Ang insidenteng ito ay naging isa sa pinakasikat na misteryo sa kasaysayan ng Amerika at nagbigay ng inspirasyon sa pelikulang Escape from Alcatraz na pinagbibidahan ni Clint Eastwood noong 1978. Ito, nangyari kasi, sabi nila hindi raw madaling languyin. Pero sa ngayon, pag tinignan mo, merong mga contest pa nga doon na nagaganap. Tsaka hindi rin totoo yung may pating doon, may mga pating na nangangain ng tao. Hindi totoo. So, may mga events na nagaganap doon na pwede mong languyin yung Alcatraz, papunta at pabalik. Siya nga pala, dahil sa pagtakas na to ay isinara na yung Alcatraz at sinabing hindi na siya pwedeng maging high security prison.